Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano bayaran ang inyong BDO credit card gamit ang BDO online banking account. Kaya tara, samahan nyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, mag-login lang tayo sa ating BDO na application or sa website, depende kung saan kayo magla-login, or sa BDO Unibank na application. Pero sa akin, BDO online banking yung gagamitin ko. At kung na-click nyo na at nakapag-login na kayo, mapupunta na kayo sa inyong BDO online account. So dito makikita nyo po yung savings account ninyo at credit cards. So itong sa taas, ito po yung savings account ninyo. At dito naman sa baba, ito yung credit cards ninyo. So kung BDO Unibank yung gagamitin ninyo, make sure guys na may lamang balance yung savings account ninyo kasi doon po i-deduct yung ibabayad ninyo sa credit card. At kung meron namang laman yung savings ninyo at dahil sa gusto nating bayaran yung balance natin sa ating credit card, i-click lang natin tong credit card. After that, may makikita po tayong ganito. So sa mga nagtatanong kung ito na ba yung outstanding balance, ito ba yung mababayaran natin sa buwan na ito? So, ang sagot po dyan is hindi. So hindi po yung outstanding balance yung mababayaran ninyo. So bali may dalawang paraan po para malaman kung magkano yung mababayaran ninyo sa buwan na ito. So una, magsasend sila ng statement of account or SOA sa inyong Gmail account na nakaregister sa inyong BDO. So every end of the month or first day of the month, nagsasend po sila ng SOA or statement of account sa inyong Gmail account. Or kung wala kayong na-receive guys, try nyo pong i-check sa spam or junk mail folders niyo, baka nandun po yung email ni BDO. At ang pangalawang paraan guys, makikita nyo po dito sa details. I-click nyo na lang po ang details. So dito makikita nyo po yung statement details ninyo. Yung statement balance, kagaya niyan 1,400. Tapos yung statement date, April, ganyan na may date dyan. Tapos minimum amount, due date. Kung ayaw nyong bayaran ng buo yung 1,400 guys, pwede kayong mag-minimum amount ng 8,850. So, take note guys, may interest to pag minimum amount due yung babayaran ninyo. Medyo malaki po yung tutubuin kasi 850, I think 3 months or 6 months inyong babayaran yan. So, medyo malaki talaga. May iba kasi na medyo malaki talaga yung statement balance nila at hindi na kayang bayaran ng buo or kung may paggagamitan pa sila ng pera, so ginagawa nila, binabayaran nila ng minimum amount due. Kagaya niyan 850. Pero yun nga lang, may interest siya. So computin nyo na lang po kung magkano yung aabutin kung minimum amount due yung babayaran ninyo. At dito sa baba makikita nyo po yung payment due date. So make sure guys, hindi po kayo lalagpas sa due date para hindi po kayo magkakaroon ng penalty or interest. At mamaya di-discuss natin kung ano yung mga cut-off ng pagbabayad. At dito sa baba makikita nyo po sa others yung credit limit niyo at yung available credit limit, tapos account nickname, available cash advance limit. Tapos dito sa baba makikita nyo po yung credit card points ninyo. So ito po yung points ninyo nung nag-swipe kayo. At kung alam na ninyo ang inyong dapat bayaran, i-back lang natin, i-click natin itong dito sa may account details, itong may square. At dahil sa alam na natin kung magkano yung mababayaran natin, so i-click na natin itong pay. At pagkatapos may makikita na tayong ganito. So dito kailangan ninyong ilagay yung card number ninyo. So nasa 14 to 16 numbers po yan. So makikita nyo po yan sa harap ng inyong credit card. So ilagay nyo na po lahat ng numbers na nandun sa harap ng inyong credit card. Kung 14 ba or 16 digits yan, basta wag nyo na pong lagyan ng space. Magkakasunod po yung number, wala na pong space pagkakalagay ninyo. So kagaya niyan, example po 1, 2, 3, 4, 5, basta wala na pong space kayong ilalagay. At dito naman sa baba, yung subscriber account name, tapos yung product type, hindi nyo na po ma-edit yan kasi automatic na pong nakalagay yan. At pagkatapos punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng amount. So
Minsan yung amount na dapat nyong bayaran makikita nyo na po dyan. Pero kung gusto ninyong mas malaki yung amount na ibabayad ninyo, kagaya niyan 1/4 lang yung mababayaran ko. Pero kung gusto kong lakihan yan, pwede ko pong i-edit yan. Basta take note guys, hindi lang po bababa sa amount yung ibabayad ninyo. Or kung gusto niyo bababa, pero dito kayo sa amount due, minimum amount due. Kasi may interest na po yan. At compute nyo lang po kung magkano yung aabutin. Pero kung ayaw nyong magkaroon ng interest, itong statement balance yung babayaran ninyo, mas pwede po na mas malaki dyan or eksakto lang, basta hindi lang po bababa para wala pong penalty. So kagaya nung sa akin, 1/4 lang dapat babayaran ko pero ginawa ko ng 7,000. So 7,000 po yung ibabayad ko. So okay po yan para next payment ninyo, ibabawas na naman yung 7,000, yung sobra sa 7,000 na binayad ninyo. At kung okay na, dito naman tayo sa baba. So i-click nyo po tong pay from. So i-click nyo tong select an account to pay from. So dito makikita nyo po yung savings account ninyo. Kung marami kayong savings account guys, pwede kayong pumili dyan. Pero sa akin isa lang. So yun po yung na-click ko. At pagkatapos dito sa baba, pwede kayong maglagay ng note. Pero optional lang po yan. Kung may note kayong gustong isulat, ilagay nyo na lang po dyan. Pero pag wala, wag nyo na pong galawin yan. So dito pag-usapan natin yung important reminders. So kung successful daw yung payment, automatic daw i-deduct sa inyong account. And take note guys, may 10 PM na cut-off sila. So for example, 10:30 ka na nagbayad, so kinabukasan pa or the next banking days. Take note guys, banking days po ang pinag-uusapan. So for example, Friday ng 10:30 kayo nagbayad, so makikredit yan mga Monday na. Kaya dapat below 10 PM pa kayo nagbayad para pasok pa sa Friday yung binayad ninyo. At dapat daw tama yung payment details na nilagay ninyo. Kagaya nung credit card na nandun, dapat tama yung credit card number na nilagay ninyo para hindi po magkakaproblema at hindi po kayo maabala. At kung okay naman lahat, i-click nyo na ang pay. At pagkatapos may makikita kayong confirmation details. So dapat i-double check nyo maigi to bago nyo i-confirm. So magdideduct daw sila sa inyong savings account na ginamit, tapos mapupunta ito sa pagbabayad sa inyong BDO credit card. So make sure guys i-double check nyo yung credit card number na nilagay ninyo dito para hindi po magkakaproblema. By the way, kung may mali naman sa credit card number, pwede nyo pa pong i-back yan. Wag nyo na lang po munang i-confirm. Pero kung tama naman lahat at okay naman yung mga numbers, mga details na nandyan, i-click nyo na po ang confirm. At may makikita po kayong ganito. Depende na po kung ano yung ginamit ninyong password, pwede pong numbers or fingerprint. At pagkatapos may makikita na kayong ganito na paid na daw. So, nabayad ito sa inyong credit card galing sa inyong savings account. Total amount 7,000 or depende kung magkano yung binayad ninyo. At nandito yung reference number sa baba at yung date. At pagka-check na ninyo ng inyong account, kagaya ng sabi na sa reminder kanina, na automatic i-deduct yung amount sa inyong savings account. Pero dito sa inyong credit card guys, hindi pa agad-agad magre-reflect yan. Depende na kung ilang oras papasok yung binayad ninyo or araw ba. Basta papasok po yan kung tama lang lahat yung nilagay ninyo. At pagkatapos may marireceive din kayong email na kagaya nito. So nandito na po lahat yung transaction number, yung payment amount, tapos yung pangalan ninyo, kung anong petsa at nandito din yung transaction reference number.